Ito po mga kapatid at patuloy po tayo nag-aaral dito po sa libro ng mga hukom at katulad ng atin pong napag-aralan kahapon, ang buong libro po na ito ay katulad ng sinasabi po dito, yung pinaka-summary po niya ay ito po ay patungkol sa pagtatagumpay ng Israel dahil po sa katapatan ng Diyos. So ang setting po nito ay nandito na po sila sa Promised Land. How are they going to live their life dito po sa Promised Land? So napag-aralan natin kagabi yung patungkol po sa pagkamatay po ni Josue, na wala po siyang naging kahalili, hindi katulad ni Moses na itong si Josue yung kanyang naging kahalili. Instead, pagkamatay po nitong si Joshua ay mga hukom po yung naging sa kanya-kanyang mga tribes, ay sila po yung naging bahala sa mga tribes na kinabibilangan po nila. So nakita natin na napag-aralan natin kagabi na ipagpapatuloy ba nila yung pag-conquer ng land, kasi bawat tribe na yan kanya-kanyang laban na yan, diba? May mga allotted sila, diba, na mga places, at bawat mga places ay may mga may mga kaniniyo, di ba? May yung mga nakatira dati dito na sinasabi po ng Lord na paalisin po nila dito po sa land na ito. So magpupursu ba sila? Mag-advance ba sila? Ang tawag doon yung paaalisin ba nila itong mga dating mga nakatira sa lupain na ito? Mag-o-obey ba sila sa Panginoon? No? So nakita natin that tribe by tribe, pag-aralan po natin kagabi, hindi po sila sumunod sa Panginoon. So itong chapter 1 at saka itong chapter 2 ay binibigyan po tayo ng glance doon po sa kung ano po yung mga in connection doon sa book na dati po nating pinag-aralan. It's a continuation lamang, ay wala na po itong si Joshua bilang kanila pong leader. So titignan natin, ito ay mga patikim pa lamang sa book ng Judges, itong chapter 1 at saka itong chapter 2. Siniset lang tayo sa kung ano po yung simula po nila, at makikita po natin how they are going to live their life dito po sa Promised Land. So tignan natin dito po sa chapter 2. Sabi dito, mula sa Gilgal nagpunta sa Beguim ang anghel ni Yahweh. So mula sa Gilgal, pag naririnig po natin yung word na Gilgal, ano po yung pumapasok kaagad sa isipan po natin? May naalala po ba tayo regarding dito po sa word po na ito, no? So kung babalik tanawin po natin yung ating pong mga nakaraan, 'di ba, na pag-aaral, nakita po natin na unang-una pa lang dito po sa Gilgal ay nagkaroon po dito ng covenant ang mga Israelita sa pagpasok po dito po sa Promised Land sa pamamagitan po ng circumcision. So pagkalagpas pa lang nila ng Jordan, di ba, tumawid sila from Jordan at dito po sa Gilgal na lugar, gumawa po sila ng covenant po nila sa Panginoon sa pamamagitan po ng circumcision. At kung titignan natin, napaka-risky po na move po 'yon, no? Napag-aralan natin na
syempre kapag nandun ka no sa period po na yon, tayo naman hindi natin alam, 'di ba, yung feeling of being circumcised. Sa mga kapatid po nating mga kalalakihan, ano, ay alam po nila yung feeling na ito, no, lalong-lalo na kapag may isip na po sila na sila po ay na-circumcise. Sa mga bata, nakikita po natin dito, no, ilang edad po yung mga ilang edad na po yung ng mga tao, no, na sinircumcise. May nasa ano na talaga sila, no, meron diyan yung makikita po natin, ano, na may isip na po sila, ano, nang sila po ay na-circumcise. It's a sign of their covenant to the Lord. Sa mga bata na nga lang, di ba, kita natin na kapag sila po ay nasi-circumcise, kugit sa Ilocano, pag sila po ay nakugit or na-circumcise, talagang sinasabi nila na sa modernong ano pa ngayon, sa modernong ano, sa modern technology, ano, ay ginagawa po nila ito. May mga anesthesia na, 'di ba? Sa kapanahunan na 'yon ay talagang makikita po natin na nandun yung pain. Kaya nga nakapasok, 'di ba, yung mga anak ni Jacob sa lugar ng Shechem, ano, at pagpapatayin lahat, 'di ba, yung mga tao po doon, dahil yung pain po ng circumcision sa kapanahunan po na iyon ay matindi. Napakahirap kaya yung may dinaramdam, 'di ba? I don't know if you can agree. Kasi ako nga, 'di ba, yung itong pain sa aking shoulder ay talagang it will really prevent you from doing yung a lot of things. Ito talagang circumcision ito, kapatid, di ba? Kahit nga sa ating mga kababayan, pag nagkakaroon po tayo, hindi tayo panatag, di ba? Lalong-lalo na kapag may mga cramps, no, may mga yung sumasakit ang puson, di ba, yung mga ganon. Sa mga kalalakihan ganon din, no, sa form ng kanila pong circumcision. Yung masugatan ka nga lang ng konti, di ba, sa kamay na lang, o mahiwa mo ng konti sa kamay, 'di ba, yung pag naghihiwa ka kunyari ng iyong lulutuin, 'di ba, nandun yung sakit, no, ma-identify mo, 'di ba, yung sakit. So itong pag-circumcise sa kanila dito po sa land po ng Gilgal, it is really a very risky move. Di ba? Pwede silang salakayin ng kanila pong mga kaaway, ng mga tao, di ba, na ng mga tao na nandun na sa land na ito, no? Pero nakita natin na talagang ginamit po ito ng Lord upang sa ganun ipakita po niya sa kanila, di ba, yung kanya pong protection. So sa lugar ng Gilgal, merong covenant sila, 'di ba, na ginawa. Hindi lamang 'yon, nagtayo po sila ng mga stones. 'Di ba, tong 12 stones na nagsasabi na ang Lord yung nagdala sa kanila, ang Lord yung magpoprotekta sa kanila, hindi sila pababayaan ng Lord, and every time bumabalik po sila sa lugar na ito upang i-renew po yung kanila pong commitment, 'di ba, sa Panginoon. Upang makita, 'di ba, na every time na makikita po nila yung lugar po na ito, ay maalala po nila yung covenant na ginawa, 'di ba, ng Diyos sa kanila. At the same time, yung covenant na ginawa nila sa Diyos. Tayo po mga kapatid, meron din po ba tayong ginagawa na gano'n? Meron din ba tayong mga tinitignan, 'di ba, yung mga ganon na nagpapaalala po sa atin sa covenant, ano na ginawa ng Lord sa atin at yung ginawa din po natin, 'di ba, sa Panginoon. So yung Gilgal, makikita natin na talagang napaka important, 'di ba, na place po ito sa buhay po nila. Makikita pa natin yan as we go on sa atin pong pag-aaral. Sabi dito, mula sa Gilgal, nagpunta sa Beguim ang anghel ni Yahweh. So kung titignan natin, 'di ba, itong ang angel of God or itong anghel ni Yahweh ay marami pong mga instances sa scriptures na mamimit natin siya.
At ito lang yung anghel ni Yahweh. Pag sinasabi pong anghel ni Yahweh, diba, hindi siya yung sa thinking natin na isa siyang ordinary na angel, diba, na inuutusan po ng Panginoon. Napakalawak po ng pwede po nating pag-aaral na gawin dito po sa anghel ni Yahweh, sapagkat nung nakipagkita po ang anghel ni Yahweh na ito dito po kay Moses, no? Hindi siya yung angel na katulad ng makikita po natin doon sa Revelation na nag-kneel down itong si John, tapos sabi ng anghel na yon, wag, isa akong anghel, isa rin akong inilalang, di ba, na katulad mo. Pero itong pag-pertain sa anghel ni Yahweh, itong mababasa po natin sa scripture, hindi niya sinasaway yung mga mag-worship sa kanya, at makikita natin, no, through his statement kung sino siya. Makikita natin na pag sinabi mo kasing angel, ito po ay messenger ng God. Ito po yung pinaka-description ng word na angel. Isa siyang messenger. Paano kung yung messenger na yon, di ba, ay mismong ang Diyos mismo yung naging messenger, no? At kung titignan natin, dito pa lang makikita natin as kahit naman dun sa part po nitong si Gideon, makikita po natin as we go on sa ating pong pag-aaral. Tayo na mga mananampalataya po sa iglesia na ito, wala tayong problema pagdating po sa triune God, 'di ba? Yung sa Trinity. Kasi as we go on sa ating pag-aaral, even in the book of Revelation, makikita po natin na itong anghel na si Yahweh na ito, it pertains, 'di ba, sa atin pong Panginoong Jesus. No? Hindi niya sinasaway yung mga sabi niya kay Moses, 'di ba, tanggalin mo yung sandalyas sapagkat ang place na ito ay holy, 'di ba? Sino po pwedeng makapagsabi noon? Walang iba kundi ang Diyos mismo. At nakakatuwa na mula sa Gilgal, sabi niya, ibig sabihin, itong anghel ni Yahweh na ito is God himself, na ay umalis siya, 'di ba? Doon po sa Gilgal. So maaaring sabihin natin, bakit? No? Bakit? Kasi as we go on dito sa ating pag-aaral sa book po ng Judges, makikita natin na puro kasamaan na lang ang gagawin ng mga tao. Puro kasamaan na lang, wala silang iniisip na mabuti, maliban sa kasalanan, maliban sa kasamaan, 'di ba, na kanila pong gagawin. So probably itong mga tao na ito, dahil nawiwili na po sila sa buhay po nila, sa buhay na sila po ay nagkakasala, 'di ba, sa Panginoon, hindi na nila binabalikan, 'di ba, yung lugar ng Gilgal, 'di ba? Upang i-renew yung kanilang commitment sa Panginoon, upang alalahanin ang mga ginawa ng Lord sa kanila. At nakakatuwa na makita po natin dito, 'di ba, ang Lord umalis siya doon sa Gilgal at pumunta siya dito sa kung saan nandoon po yung mga tao. At ano yung sasabihin niya? Ano yung message niya? Every time na makikita natin itong anghel ni Yahweh, meron po siyang message. Kahit naman sa mga ordinary angels, di ba, katulad nila Gabriel, makikita natin na meron pong mensahe na ipinaparating ang Diyos sa kanila. At laging binabanggit, ito ang pinaparating ng Diyos, ito ang nais ng Diyos. Pero pagdating dito po sa anghel ni Yahweh, alam mo kung ano yung message niya? Sinabi niya, hindi niya sinasabi ito ng Diyos. Ito ang ipinapasabi ng Diyos, 'di ba? Kundi mismo itong anghel ni Yahweh, sinabi niya sa mga Israelita, inilabas ko kayo sa Ehipto. So makikita natin kung sino yung identity niya, no? It is God himself. Napakaganda lang na makita po natin. Iba kasi kapag pwede namang gawin ng Diyos, 'di ba, na i-send niya yung mga angels para i-relay itong message po na ito. Itong napaka-importanting message po na ito. Pero iba po yung impact kapag ang Diyos mismo yung nag-deliver nito sa kanila. 'Di ba? Iba yung di ba? Iba yung may mga representative, kunyari kasi nandito tayo sa Israel, kunyari si Prime Minister Netanyahu, 'di ba, ay magsisend lang ng kanyang messenger,
di ba? Para iparating sa atin na kayong mga Pilipino, kunyari, ay kasama na namin dito, di ba? May mga ganun, mga appreciation, kunyari lang, no? Iba kapag messenger, no? Mas matindi ang impact nito kapag mismong ang Prime Minister ang makakahalubilo nyo. Di ba? Makakahalubilo natin. Di ba? Na magbibigay ng message. So, iba yung impact nito, kapatid. Kasi si God mismo, di ba yung dito in connection, no, sa sinasabi po na anghel ni Yahweh, yung messenger ni Yahweh, siya mismo ang magbibigay ng kanyang message dito po sa mga tao. At ano po yung message na yon? Ang sabi niya, inilabas ko kayo sa Ehipto. Walang angel na mangangahas na magsabi noon, 'di ba? Kasi alam nila na hindi naman sila yung naglabas dito po sa mga Israelita. Maliban sa totoong naglabas po nito, kahit basahin po natin sa Exodus, 'di ba? Makikita po natin na ako yung naglabas sa inyo. Ako yung maglalabas sa inyo. Ako yung naglabas sa inyo, 'di ba, sa Ehipto. So ito yung kanyang message, inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninuno. So ang ganda ng kanyang unang message. Siya yung gumawa nun. Siya lang talaga yung naglabas sa kanila sapagkat nangako siya sa kanilang mga ninuno. No? Ang ganda nito, no? Hindi na matao na ito, hindi na siya pinupuntahan sa Gilgal, di ba? Yung place of meeting nila, yung place of their first covenant to the Lord, but it's the same message. Di ba yung kanyang pinaparating sa kanila, ang Diyos mismo ang siyang lumapit sa kanila upang ipaalala sa kanila, di ba? Yung reality ng kanilang yung katotohanan sa kanilang pagparito, or yung katotohanan kung bakit po sila nandito sa promised land. Sabi niya, ako yung gumawa nun eh. Ako yun eh. Sabi niya, sinabi ko noon na hindi ako sisira sa ating kasunduan. Hindi ako sisira. At kahit kailan hindi naman siya talaga sumira, 'di ba, sa kanyang kasunduan sa kanila. Actually, yung kanilang pag-stay dito po sa land is a fulfillment of his promise, 'di ba, sa kanila pong mga ninuno, no? Dinala na sila dito, 'di ba, ng Diyos dito po sa promised land. Sabi niya, hindi ako sisira sa ating kasunduan. Grabe lang yung grabe lang yung impact nito sa atin, na makilala natin ang Diyos na ito, na hindi siya sumisira, 'di ba, sa kanyang pangako. So kung hindi pala siya sisira sa kanyang pangako, pwede talaga natin siyang pagkatiwalaan. Pwede nating ipagkatiwala, 'di ba, yung ating buhay sa kanya, no? At sabi niya, siya yung nangako siya at kanya itong tinupad, sapagkat hindi kahit kailan siya sumira sa kanyang ipinangako. So paano natin malalaman yung kanyang mga promises? Nandito na lahat, mga kapatid, di ba, sa scriptures. Nandiyan na lahat. Every time that you want to know kung ano po yung mga pangako po ng Panginoon, that every time na gusto nating malaman ang mga pangako po ng Diyos, open lang natin yung scriptures at nandyan na po lahat, di ba, ng kanya pong mga ipinangako. Ano pa sabi niya? Sinabi ko rin, so hindi siya sumisira sa kanyang pangako. Siya yung kanilang savior, no, sa Egypt, sapagkat sa Egypt napakasama po ng kanila pong kalagayan sa Egypt. Minamaltrato po sila sa Egypt. Ang Diyos po yung kanilang savior. Ang Diyos yung nag-fulfill, 'di ba, sa kanyang pangako sa kanila. Ang Diyos ay hindi sisira sa kanyang pangako, sa kanyang pangako. At sinabi ko ring, sabi niya, huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon, sa halip ay gibain ninyo ang kanilang mga altar. Sa desert pa lang, 'di ba? Sa desierto pa lang,
tinuruan na sila ng tinuruan ng Diyos. Sa period ng 40 years, mga kapatid, ang dami mo nang natutunan dyan, supposed to be. Mas matindi pa nga sila kasi talagang eyewitnesses sila, no? Sa lahat ng mga ginawa po ng Diyos, ano, sa kanila, sa desert. So yung mga ginawa na hindi na witness ito, 'di ba, ng mga bagong generation, kinikwento ito ng kinikwento, pinapasa ng pinapasa yung mga yung mga events. Ganyan naman sa family dati, 'di ba, sa pamamagitan lang ng pagkukwento. Kaya naipapasa kung ano po yung mga nangyari, 'di ba, sa nakaraan. So sinabi niya, 'di ba, ilang beses po nating nabasa 'yon, yung mga ganito pong mga pagtuturo ng Diyos, 'di ba, na sabi niya, huwag kayong gagawa ng kahit na anumang kasunduan, 'di ba, sa kanila. Pagdating ninyo doon sa lugar na 'yon, sabi niya, gibain ninyo yung mga altar nila, yung kanila pong mga sinasamba. Yan lang talaga, no, yung ilang beses na itinuro, huwag kayong makikipagkasundo sa kanila. Kasi kahit naman sa atin, maintindihan natin na kapag nakipagkasundo tayo sa mga affairs ng mga unbelievers, automatically magiging compromising tayo, 'di ba, sa Panginoon. At sabi dito, ngunit ano ang inyong ginawa? Grabe yung confrontation na ginawa ng Diyos sa kanila. No, grabe yung confrontation na talagang ibinigay sa kanila, 'di ba, ng Diyos. Ano yung inyong ginawa? Ano yung inyong ginawa? Sa 40, ito po yung ating mamaya, ito yung ating discussion mamaya. Sa 40 years, more than 40 years of existence ko sa mundo na ito, ano ang aking ginawa? Diba? Ano yung aking ginawa? Diba? Parang, pag nakaharap natin si Yahweh, no? Sabihin niya, ano ang iyong ginawa? Pwede ka bang magkwento ng buhay mo kung ano ang iyong ginawa sa edad mo, 'di ba, sa existence ng buhay mo dito sa lupa, no? Meron ba diyan, may part ba diyan sa buhay mo na talagang nanangan ka sa promises ng Panginoon? Can you prove it through the scriptures? 'Di ba, nakita ba yung bunga? 'Di ba, parang yung assessment, parang ewan ko po sa inyo, mga kapatid, kung malayo o malapit po kayo doon po sa reality, na talagang ang buhay po natin ay naging kagamit-gamit, 'di ba, sa Panginoon, no? Sabi, ano yung inyong ginawa? Ang hirap nito, sa isang all-knowing na God, tatanungin ka mismo sa iyong sarili, though alam niya, 'di ba, kung ano po yung kanilang ginawa. Pero ipapaulit ito ng Lord sa kanila, ano yung inyong ginawa? 'Di ba? Maalala ba ninyo kung ano yung inyong ginawa? 'Di ba? Ano ba yung inyong ginawa? Ito, makikita natin. Ano ba yung kanilang mga ginawa? Sasabihin sa kanila ng Diyos. Una sa lahat, sabi niya, hindi ninyo ako sinunod. 'Di ba? May padamdam pa doon. Hindi ninyo ako sinunod. Pag yung amo natin, ganito yung gagawin sa atin, 'di ba? Meron akong sinusubaybayan diyan po sa balita sa atin, yung minaltratong kasambahay, 'di ba, si Manang LV po yung kanyang pangalan. Ang kanyang kaso ay tinatalakay na sa Senate. Ayun, grabe lang yung ginawa sa kanya. Sabi ko nga, nakakaawa lang talaga yung ginawa sa kanya. Yung mag-asawa, kasama pa ng kanilang boy, 'di ba, ay talagang binubugbog siya hanggang sa siya po ay nabulag. At kanina, hindi ko lang natapos
nagsalita na, 'di ba, yung kanyang mga amo. Pero ang sabi nga ay puro kasinungalingan lang, 'di ba, yung kanila pong mga sinabi. Ang hirap nun, ano yung iyong ginawa, 'di ba? Hindi ka sumunod. Hindi ka sumunod, ano, kumbaga kahit sa human na sa human standing, grabe naman yung iyong ginawa, hindi makatao, 'di ba? Bulagin mo yung tao, bugbugin mo yung tao, isabit mo siya sa sabitan ng karne. 'Di ba? Grabe, anong klaseng yun? Anong klaseng puso? At ang isa sa explanation ng babae na amo niya, kaya daw siya nagkasugat-sugat sa buong parte ng kanyang katawan, dahil tamad daw siyang maligo. At kinakamot daw niya yung, dahil nangangate, di ba? Kinakamot daw niya yung katawan niya, at nagkasugat-sugat ng sa dami ng peklat na ang lalaki, di ba? Parang hindi naman masyadong convincing yung mga ganong mga pagsasabi, Hindi ka sumunod, hindi kayo sumunod. Ano ba yung mga ginawa nila, Sabi dito, ano ba yung sinasabi sa kanila ng Lord? Una sa lahat, 'di ba? Huwag kayong makikipagkasundo sa kanila. Anong ginawa nila? Pag-aralan natin kagabi, nakipagkasundo sila. Hindi na natin sila kailangang palisin. Gawin na lang natin silang alipin. Ito namang si Judah, sabi niya ganon, nakakatakot yung yung mga tao na ito kasi may mga chariots sila, na magagaling sila, tapos matitibay yung kanilang mga sandata. Where in fact, ipinagpauna na sa kanila ng Lord doon po sa mga previous na lessons natin, na sinabi na kahit may mga ganito silang mga sandata, di ba? Hindi nila kayo matatalo. Nasa inyo yung tagumpay sapagkat kasama ninyo si Yahweh. Makikita natin na hindi lang talaga nila sinunod, 'di ba, yung Diyos. Kaya ngayon, sabi niya, hindi ko sila papaalisin sa lupaing pupuntahan ninyo. Ayaw ninyong sumunod, 'di ba? Ayaw ninyong paalisin yung mga tao na ito. Hindi ko rin 'yan gagawin. 'Di ba? Hindi ko rin sila papaalisin. Kung ayaw nyo, hindi ko rin gagawin 'yon. 'Di ba, para sa inyo. Sometimes kasi, 'di ba, we command God to do the battle, na alam mo 'yan, yung kapag may sinasabi siya na nagagawin po natin, minsan inaasa ng tao, 'di ba, sa Diyos yung paggawa. Inaasa niya, katulad nito, hindi natin papaalisin, pero sabi ni Yahweh ay siya yung mangunguna sa atin. Maaring ganun po yung kanilang kaisipan, pero nakaka-amaze, sapagkat sabi ng Lord sa kanila, ayaw ninyo silang paalisin, di sige, bahala kayo, di ba? Bahala kayo, hindi ko rin sila papaalisin. Minsan ganun yung kasalanan, di ba, mga kapatid, na kung ilang beses ka nang winarningan, di ba, nag-use ang God ng mga angels or mga messengers niya to warn you doon po sa dapat hindi mo na ginagawa. Tapos nandyan din ang salita ng Panginoon, di ba, na patuloy mo na naririnig, pero kapag hindi ka pa rin naniwala at ginawa mo pa rin yung iyong ginagawa, di ba, alam mo naman na kasalanan mismo, di ba, makikita po natin na pababayaan ka lang talaga ng Diyos sa iyong mga ginagawa. Yun yung hirap, 'di ba, na natagpo, merong part yun sa scripture na sinabi ng Lord, 'di ba, sa isang tribe na pinabayaan ko na siya. Ito yung pinakamahirap na word na po pwedeng marinig ng kahit na sino man, na gawin mo na lang kung ano yung gusto mong gawin, 'di ba? Hindi na ako magi-interfere sa buhay mo. Makikita natin, sabi ng Lord sa kanila, sige, yan ang gusto niyo, yan yung may bibigay sa inyo. Sabi niya dito, magiging tinik sila sa inyong landas. Magiging tinik sila sa inyong landas. Ayaw ninyong paalisin sila, hindi ko rin sila papalisin.
Pero ito, sinasabi ko sa inyo, magiging tinik sila sa inyong landas. Nasubukan na po ba ninyong natinik? Na kahit ang liit-liit lang ng tinik dyan sa lalamunan, hindi ka magiging comfortable. Hindi magiging komportable yung pagkiramdam mo, yung yung paglunok mo, yung pag-inom mo, 'di ba? Kahit hindi ka kumakain, yung yung bawat segundo, bawat minuto, 'di ba, ng iyong buhay, hindi komportable yung katawan mo, no? Meron laging pinaparamdam, 'di ba, ng katawan na may problema, may tinik. Di ba, nasubukan na ba ninyo yon? Natinik kayo sa lalamunan, o kaya nasa lugsugan kayo, di ba, sa inyong daliri. Kahit gaano pa yan kaliit, no? Nagbibigay po yan ng pain, di ba, sa katawan. No? Mararamdaman yan, di ba, ng buong katawan, no? So sabi dito, no, magiging tinik sila. So hindi kayo magiging komportable, akala ninyo ay magiging maayos yung inyong kalalagayan sapagkat hindi kayo sumunod sa akin. Hindi kayo magiging komportable. Lagi kayong may mararamdaman na tinik, 'di ba, sa inyong buhay. Magiging tinik sila sa inyong landas. Napakahirap nito, no? At ang mga Diyos-Diyosan nila ay magiging mabigat na pagsubok sa inyo. Ang mga Diyos-Diyosan nilang magiging mabigat na pagsubok sa inyo. Dito po sa Hadar, mga kapatid, ewan ko po kung na-encounter na ninyo, basta mabigat lang yung yung pakiramdam ko. Doon sa mga nagproprosesyon, 'di ba, ng kanilang mga ribulto. Nakita na ba ninyo sila diyan sa mga streets na kinikerry nila yung kanilang mga ribulto, 'di ba? Tapos kumakanta sila, nananalangin sila. Lalo na pagdating ng summer, yung summer talaga, nagpo-prosesyon sila kasi humihingi sila ng ulan, 'di ba, yung mga ganon. Meron silang mga ginagawa. Parang as a believer na nalalaman po natin yung binabanggit po ng scripture, napakahirap tanggapin nun, di ba? Hindi lamang dito, kundi maging sa mga lugar po natin, marahil. Di ba, na may makikita ka na pinuput nila ng higit na pagpapahalaga yung mga idols na alam naman natin na powerless. Alam naman natin na kahit anong gawin po nila, kahit ilang kandila yung itirik po sa kanila, yung ilagay sa kanilang mga paan, sa kanilang mga altar. Alam natin na ang mga idols na ito ay mga powerless, di ba? Wala silang kakayanan, hindi sila nakakarinig, hindi sila nakakakita, wala silang pakiramdam, at higit lalo, hindi nila maibibigay kung ano man yung mga dinadalangin, 'di ba, ng mga tao na dumadalangin sa kanila, no? Magiging tinik lang talaga ito, no? Magkakaroon kayo kaya nga ngayon, makikita natin, 'di ba, napakarami pong nag-aaway-away ng tungkol sa religion, dahil pinagpipilitan po ng isa yung kanya at pinagpipilitan naman ng isa yung kanya, at sinasabi nila, respetuhan na lang, respetuhin mo yung akin, rerespetuhin ko yung iyo, 'di ba, para hindi tayo magkagulo, no? Pero sa atin, napakahirap na natatanggapin 'yon, sapagkat alam natin na yung mga tao po na worship po sa mga idols na ganito, ipapunta po sila sa impyerno. Magiging walang katuturan lang, 'di ba, yung kanila pong mga ginagawa. Magiging walang kahihinatnan, 'di ba, yung kanila pong mga ginagawa. Kahit ano pa yung gawin nila, kahit sugat-sugatan pa nila, 'di ba, yung kanila pong mga sarili, no? Hindi makatutugon ang isang Diyos na patay at walang buhay. No, sabi dito, magiging tinik sila sa inyong landas, at ang mga Diyos-Diyosan nila ay magiging mabigat na pagsubok sa
sa inyo. Hindi lang sinabi na magiging pagsubok ito sa inyo, kundi talagang mabigat na pagsubok sa inyo. As we go on sa ating pag-aaral, makikita po natin yung magiging dahilan. No? Mamimit pa natin na mag-aaway-away, di ba? Yung mababasa na lang po natin, mapapag-aralan natin as we go on. Sabi dito, matapos sabihin ito ng anghel ni Yahweh, nag-iyakan ng mga Israelita. Nag-iyakan yung mga Israelita. Minsan hindi ako na-amaze doon sa mga di ba? Pag may mga altar call, di ba yung mga ganon. Naka-encounter na ba kayo ng ganon? May kakilala ba kayo na ganon? Every time na nagpapa-altar call, or every time na pinagpipray, grabe yung iyak. Diba? May mga nahihimatay pa sa kanilang mga pag-iyak or sa kanilang mga emotions. Pero pagkatapos nun, wala namang nangyari. Wala namang nabago. Balik ulit sa dating ginagawa. Tapos pag araw na naman ng pagsamba, kung todo iyak na naman, kung todo taas ng kamay, di ba? Kung todong minsan may di ba nakakairita din minsan yung mga yung mga sumusugunda, yung mga praise the Lord, di ba? Yung mga gumagano ng ingay-ingay sa bawat sinasabi ng pastor, di ba? Amen, amen, amen. Pero pag titignan mo yung buhay, diba, yung pag-amen ay hindi naman umaakma. Diba, doon po sa nais ng Diyos, na dapat po niyang ginagawa. Ito mga Israelita na ito, nakailang iyak na sila sa Panginoon. Diba? May mga Kristiyano sa kapanahunan po na ito, talagang basang-basa yung mga carpet. Basang-basa yung mga panyo. Basang-basa yung kanilang mga damit. Diba? Sa pag-iyak. Dahil doon po sa kanilang emotions. Pero yung repentance, mga kapatid, makikita natin, yung repentance supposed to be, yung totoo pong repentance, ay yung pagtalikod sa kung ano po yung inihihingi, di ba, ng tawad sa Panginoon. Yun po yung test talaga ng totoong repentance. Kapag tumalikod na yung isang tao, yung isang humingi ng tawad sa Panginoon, doon po sa kasalanan, na kanya pong ginagawa. Kahit mahirap man yon, di ba, pinangako naman ng Diyos na siya po yung magbibigay, di ba, ng kalakasan. Sabi dito, matapos silang konfrontahin po ng Diyos mismo sa mga kasalanan po nila, ang response po nila is pag-iyak. Pag-iyak. Magkaiba yung pag-iyak sa paghingi ng tawad eh. Diba? Maraming umiiyak, pero hindi humihingi ng tawad. Nasubukan na po ba ninyong humingi ng tawad, mga kapatid? Kayo po ay pinatawad. Sa tao, nasubukan ba ninyo yon? Tapos pagkatapos mong pinatawad ginawa na naman ulit. Diba? Parang, tapos ginawa na naman ulit. Ginawa na naman ulit, no? Dito, iyak sila ng iyak, di ba, sa Panginoon. Pero makikita natin, as we progress sa ating pong pag-aaral, yung mga pag-iyak po na yan, di ba, ay wala naman talaga yung totoong repentance. Wala. No, sabi dito, nag-iyakan ng mga Israelita, kaya tinawag nilang Boguim. Tignan natin, sa wikang Hebreo, ang kahulugan ng salitang ito ay nag-iyakan. Talagang pinangalanan pa nila yung lugar na yon, nag-iyakan, sapagkat doon sila nag-iyakan, no? Nung kinumpronta po sila ng Panginoon sa kanila pong mga kasalanan, at naghandog sila roon kay Yahweh. Naghandog sila roon kay Yahweh, no? Hindi sila nag-repent, talagang sa emotion nila, diba? Nakita po natin na yung response po nila sa confrontation po ni Yahweh ay pag-iyak. Naghandog pa sila, dito po kay
kay Yahweh. Verse 6 to 10, sabi dito, pinalakad na ni Josue ang mga Israelita at kanilang ang tinirhan ang mga lupaing nakatalaga para sa kanila. So, binanggit ko po kanina, na yung chapter 1 and 2 ay in connection pa rin po ito, sa previous na pinag-aralan po natin. Binibigyan lang po tayo, ng parang introduction sa ating mapapag-aralan ng mga sumusunod, na tagpo, dito po sa book ng Judges, At sabi dito, si Josue ay namatay sa anong edad? Sa edad na 110 taon at inilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kaburulan ng Ephraim sa gawing hilaga ng bundok Gaas. Namatay rin ang buong salinlahing kasabayan ni Josue. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue, napag-aralan natin ito, at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. So, nagkanamatayan na lahat. Sabi, subalit ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Bakit sila nakalimot? Kasi panatag na sila sa lupain. Okay na sila sa lupain, mga kapatid. Diba, may mga compromising pa sila. Napag-aralan natin dito po sa chapter 1. May mga compromising na, nakipag-compromise sila, sa mga nations na nakatira rito. Nandito na yung kapanatagan nila. Kaya, lagi nating sinasabi, may danger sa success. May danger lang talaga, sa success. Pansinin mo, kunyari, nagsisimula ka pa lang, kahit naman sa business, kunyari, habang nagsisimula ka, grabe yung panalangin mo. Diba? Halos araw-araw kang mananalangin na i-prosper ng Lord yung business mo, i-prosper ng Lord yung trabaho mo, diba? I-prosper ng Lord yung pag-aaral mo, diba? I-prosper ng Lord yung kabuhayan mo, diba? Pero kapag panatag ka na, pag panatag na yung okay na yung lahat-lahat, may tendency dun ng pagbagsak. Kapag nakalimutan po natin yung laging bumalik, di ba? Nakatulad ng mga Israelita po na ito, dapat lagi pa rin silang bumabalik doon po sa alaala, ng una nilang covenant sa Panginoon. Nung nagtayo-tayo pa sila ng mga 12 stones bilang pag-alala sa paggabay ng Lord, di ba, sa kanila. So, be careful. Kahit si Paul, pinaalalahanan po niya, na mag-ingat kayo sapagkat kung sa akala ninyo nakatayo kayo, hindi na pala. Diba? Laging, lalong-lalo na kapag nandun na po tayo nandun na sa katagumpayan, natatamasa na po natin yung success. Diba? Nakikita natin na yung bunga ng lahat ng ating pagpapagali nandyan na. Diba? Lalong-lalo dapat na hindi po tayo makalimot, di ba, sa Panginoon. Dati ilang beses po tayong nananalangin. Dati ilang beses tayong nagbabasa, di ba, sa salita po ng Panginoon. Dati ilang beses tayong nakikipag-meet, di ba, sa ating mga spiritual na mga leaders. Yung dati, yung kainitan po natin sa paglilingkod. Ngayon, kapatid, kumusta po ang bawat isa sa atin? 'Di ba? Aside from doon sa marami na tayong mga nararamdaman, 'di ba, sa katawan. Kumusta po yung spiritual life natin? Nawa sa mga lessons po na pinag-aralan po natin dito sa book ng Judges. Huwag tayong makalimot kay Yahweh. Kasi kahit limutin natin si Yahweh, ang ganda lang na makita natin ito, si Yahweh mismo pumunta sa kanila at kinumpronta sila sa mga kasalanan na kanila pong ginawa. At ang response nila, pag-iyak. Pero makaraan lang ng pag-iyak po na yon ay binanggit sa atin ng scripture, 'di ba, na sabi dito, nung nakalimot na sila kay Yahweh. Nalimutan nila. Bakit ba nakakalimot yung tao? 'Di ba? Doon sa kanyang commitment sa Panginoon. Bakit ba tayo nakakalimot? 'Di ba? Kasi minsan nalulunod tayo sa success, 'di ba? Nalulunod tayo sa
sa katagumpayan. No? Nag-i-enjoy tayo, 'di ba, sa buhay na ito. At nakakalimutan natin kung sino talaga yung dapat papurihan sa panahon ng katagumpayan. Sabi dito, ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan. Ito na. Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Sumamba sila sa mga Baal. No? Yung mga dinudiyos ng mga hindi nagkamali ang Diyos kahit kailan. Hindi nagkamali doon po sa kanyang mga warning sa kanila. Di ba? Nag-iyak-iyak sila pero pagkatapos nito, makita natin, maraming mga Kristiyano kasi yung ganyan, ang galing umiyak. Pero wala namang pagbabago, di ba, yung kanila pong mga buhay. No? Yung kanilang pagsamba, di ba, sa Panginoon. No? Itong mga Israelita na ito ay, sabi dito, sumamba sila sa mga Baal. At sabi dito, na pang ginawa nila, tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Una pa lang, 'di ba, sumamba sila sa mga Baal, tinalikuran nila, 'di ba, yung Diyos na ito na naglabas sa kanila sa Ehipto. Yung confrontation ng God, ito yung kanyang inuna, ako yung naglabas sa inyo sa Ehipto. Hindi nila hindi nila mai-enjoy yung promised land kung hindi dahil sa Diyos, 'di ba, na naglabas sa kanila sa Ehipto, no? Sabi dito, naglingkod sila at sumamba sa mga diyos-diyosan ng mga bayan sa kanilang paligid. Kaya naggalit sa kanila si Yahweh. Itinakwil nila si Yahweh at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, naggalit si Yahweh. Ilang beses na siyang nagalit sa Israel at sila'y hinayaan niyang matalo ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwing makikipagdigma sila, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh. Wala nang tulong si Yahweh sa kanila. Kaawa-awa lang ang isang buhay. Di ba na? Wala nang pagkalinga ng Diyos. Di ba? Wala nang tulong na marireceive, di ba, mula sa Diyos. Bakit naman Yahweh? Di ba? Bakit naman hindi ninyo sila tinulungan? Kasi hindi naman sila humihingi ng tulong. Di ba? Sa Panginoon. Alam mo yon, yung kinakaya mo yung lahat ng bagay. Di ba? Kinakaya mo, kaya mo to kasi glory to you. Di ba? May mga ganun na talagang tinitake nila yung credit na supposed to be para sa Panginoon. Kapag sila po ay nag-fail, sila ay nag-fail, ay talagang makikita po natin yung pagkalugmok, 'di ba, sa kanila. Sabi dito, tulad ng kanyang babala, tuwing makikipagdigma sila, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh, tulad ng kanyang babala, kaya wala silang kapanatagan. Ito yung pinaka-importante kasi sa buhay ng isang tao, yung meron kang kapayapaan, yung meron kang kapanatagan. Dito sa Israel, wala kang peace, di ba? Walang kapanatagan dito. Kasi kahit sabihin mo na napaka high-tech, di ba, ng kanilang security, magugulat ka na lang, bigla-bigla na lang may namamaril. Magugulat ka na lang, may bigla-bigla na lang nananaksak. 'Di ba? May bigla-bigla na lang nag-e-explode. 'Di ba? Walang kapanatagan. Wala lang talaga, kahit sabihin natin mga Pilipino tayo, may mga Pilipino din naman, 'di ba, na mga nadadamay sa mga ganito pong klase ng mga yung mga attacks, 'di ba, ng mga kaaway. Walang kapanatagan. So we can really identify na sa buhay po ng mga Israelita. Bakit? Kasi wala si Yahweh. Si Yahweh lang naman talaga yung ating kapanatagan. Kahit sa kapanahunan po na ito, di ba mga kapatid, kahit napakagulo po ng paligid, si Yahweh po yung ating kapanatagan. Si Yahweh yung nagbibigay, di ba, ng kapanatagan. Dahil dito, verse 16, ang Israel, sabi dito, ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom na siyang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananakop. Grabe lang, no? Grabe lang na
Alam mo, makikita natin dito that every time they asked for help sa God, hindi sila binibigo ng Lord. Hindi lang talaga sila binibigo ng Lord. Sa desperate na mga moments po nila na ito, alam mo kung sino na naman yung gumawa ng hakbang. Grabe lang talaga, no? Hindi lang talaga natin lubos, maunawaan yung puso po ng Diyos na ito. Di ba na? Pwede nating sabihin, mga titigas naman ng mga ulo ng mga yan, Okay lang, Lord, napabayaan mo na sila. Pero hindi kasi natin pwedeng diktahan ang Diyos, di ba? Doon po sa kanyang nararamdaman at doon sa kanyang pagmamahal. Kaya kung tatanungin natin yung Lord, bakit ganito yung ginagawa mo sa kanila, Lord? Kasi mahal ko sila Di ba? Bakit nga? Kasi mahal ko sila. Di ba? Ang sarap lang nun na kahit sabihin na, ang dami na itong kasalanan mahal ko siya. At ililigtas ko siya. Grabe lang, no? Kasi nagbigay siya ng mga hukom. Para saan? Para iligtas sila. Saan? Sa kamay ng mga mananakop. Nag-provide ang Lord sa kanila ng way in order for them to be helped. Pero 17, sabi dito, ngunit hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito. Grabe lang talaga, no? Grabe lang talagang kasamaan. Hindi rin nila sinunod yung mga hukom na ito. Anong ginawa nila? Tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh. Ang katapatan ng kanilang mga ninuno kay Yahweh ay hindi nila pinamarisan. Lahat naman ng hukom na isinugo ni Yahweh ay pinatnubayan niya at iniligtas niya ang Israel sa mga kaaway habang nabubuhay ang mga hukom. Grabing display of grace pa rin ng Diyos. 'Di ba? Sa lahi po na ito. At kung tayo na-amaze, ganyan din naman ginagawa niya kahit sa generation po natin ngayon. Kaya yung grasya lang talaga ng Panginoon, hindi natin ito access, 'di ba, para gumawa ng kasalanan, kundi ito po yung magiging access natin. Lagi natin itong inuulit upang lalo pa nating makita, 'di ba, yung kanyang kabutihan. At dahil sa pagtingin natin sa kabutihan na 'yan, wala tayong ire-response kung hindi yung mahalin siya, 'di ba, at paglingkuran. Kinaawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga daing. Dumaing sila. Bunga ng hirap na dinaranas nila. Lahat ng daing pala, no, na directed po kay Yahweh ay kanyang pinapakinggan. Pero kapag ang pagdaing mo ay ibinibigay sa mga Diyos-Diyosan, hindi nila yun naririnig. Kaya yung lahat ng pagdaing makikita natin dito, nandyan yung awa ng Diyos. Sinong Diyos lang talaga ang katulad ng Diyos na ito na ating kinikilala? 'Di ba? At ating sinasamba. Wala. Lord, mga makasalanan to, dumaing sila sa akin Di ba? Minsan tinuturuan natin yung Diyos, di ba? Kahit sa mga prayers natin, Lord, ganito, mas alam ko yung mangyayari, ibigay mo sa akin to, bigay mo yung akin, ganyan. Di ba? Ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Pero hindi, mga kapatid. Di ba? Hindi lang talaga. Ang Diyos ay Diyos. Sabi dito, ngunit pagkamatay ng hukom, muli na namang sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. Kaya lalong nagalit si Yahweh sa kanila. Sinabi niya, sumira ang mga Israelita sa kasundong ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Dahil sa pagsuway nila sa akin, hindi ko na palalayasin ang natitira pang Kanineyo sa lupaing iniwan sa kanila ni Josue nang siya'y namatay. Sa pamamagitan ng mga bansang ito, masusubok ko kung ang Israel ay susunod sa aking mga utos tulad ng kanilang mga ninuno. Kaya hindi agad pinaalis ni Yahweh ang mga tao sa mga lupaing hindi nasakop ng mga Israelita noong buhay pa si Josue. Ayaw ninyong paalisin? Sige, mamalagi sila dyan sa inyo. Pero nandyan pa rin yung grace ng God. Diba? Gumagawa siya lagi ng paraan upang tulungan po yung mga Israelita
na ito, no? At kahit doon po sa mga pagkamatay ng mga hukom, 'di ba? Nagalit po itong si Yahweh. Pero grabe lang na yung galit ni Yahweh, kunting daing lang nila, 'di ba? Kunting cry lang sa kanila, tinutugon po sila ni Yahweh. No? Hindi natin pwedeng questionin yung puso ng Diyos pagdating doon po sa kanyang mercy kasi character na po ng Diyos yon, di ba, yung kanyang pagiging mahabagin at pagiging maawain. So ano ngayon yung message nito para sa atin mga kapatid? Grabe lang yung Diyos na ito, di ba, na ating pong kinikilala at sinasamba. Nawa yung mga pagkukulang, di ba, yung mga ginawa pong mga kamalian po ng mga Israelita ito, magre-reflect po tayo sa mga ito na hindi po natin ito dapat gawin sa Diyos na tunay, di ba, na nagmamahal at nag-iingat sa atin. So yun po mga kapatid at Erev to po. Ito type po na lang po Sister Aire. Ay, sino po yung ating facilitator, ang ating pong question. Erev to po. Okay po.